I tested a new app today. I don't know if it's new pero na-approve ako, na-receive ko sa aking GrabPay, binayaran ko. Yung principal is 5,000 pesos. And kaagad siya nag-increase, naging 10,000 pesos. Is it worth it? May bago na naman guys, loan app na nagparamdam sa social media at sa text. At ito yung ibabahagi ko sa inyo sa video na to. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And when it comes to mga online loan platforms na nada-download online, I'm your go-to person kasi sinusubukan ko yung isang loan app para maibahagi sa inyo yung experience. And at the end of my video, saka kayo mag-decide kung okay siya o hindi. Kung bago pa kayo dito sa channel, subscribe na kayo guys because, like I said, sinusubukan ko yung mga loan apps para sa inyo. Para hindi kayo mahuli sa mga vlog kong mga loan apps, make sure you hit that bell notification button. So, for today's video, isa na naman bagong loan app, guys. Approve ako, Yung totoong na-approve talaga ako, guys. Hindi yung iba yung pinatry, tapos nag-vlog. Ito talaga full experience. So, this video is not sponsored. It's based on my experience. Meron akong natanggap na text galing sa kay Loan Plat. Long araw na to, guys, natanggap ko. 100,000 pesos na yung maximum in cash at your fingertips. Naku, looks promising. Done in 10 minutes, paid in seconds. Sinerch ko tong si Coolwant. Coolwant Cash. Mada-download po siya sa App Store. Sa iOS. So, hindi po siya available sa Android. Kung mag-base ka lang dun sa screenshots sa App Store, looks promising. Tapos may nagbibigay pa sa kanya ng 5 stars. Eh, syempre naman. Kasi pagkatapos mo mag-submit ng information mo while you're waiting na ma-approve ka or hindi, hingi po siya ng rating. Of course, hindi po sapat na doon lang tayo mag-base sa rating. Kaya sinubukan ko to para sa inyo guys. And to make the long story short, natanggap ko po yung pera in less than 10 minutes sa aking GrabPay. Siyempre, GrabPay yung ginagamit ko kasi konti lang yung transactions. So, pag may pumasok, alam ko kaagad. At hindi ko naman sila pinagsasabay, guys. Natanggap ko po yung proceeds, which is less than the amount na in-approve ng loan app na to. Yun yung 10,000 pesos, payable in 3 months. Schedule pa, guys. Kaya mababa yung interest long term. 10,000 yung sinamit niya, pero yung pinaprocess niya pala is 5,000 na hindi po buong matatanggap. Hindi ko pa natanggap yung pera. Alam ko na yung in-approve sa akin is 5,000 pesos. At may kaltas siya. And then, 7 days lang po siya, mga Mars. Yung 5,000 na yan, actually 4,000. Almost 5,000. In-increase niya, ginawa niyang 10,000. Oh, okay, 10,000. Pero guys, hindi po yan buong matatanggap. Go pa rin ba kayo sa ganitong loan app? To be exact, dun sa 5,000, yung first loan ko, yung 5,000, kasi wag naman tayo mag-expect na 100,000 kaagad tayo, no? Or 10,000. 7 days lang po siya. June 1 in-applyan, June 7 babayaran. I don't know if you could consider that 7 days. Parang hindi. Parang 6 days lang siya. Service fee niya is 1,750. Kaya yung pumasok sa GrabPay ko is 3,250. At yung cash in, quote and quote, yun yung notification ay nanggagaling sa kay V5 Corporation. Which is very familiar. Kasi nung na-approve ako sa loan app na to, galing din sa kay V5 Corporation. Now I smell something fishy. Pumasok is 3,250. Yung binayaran is 4,974. Magge-generate ka ng QR. Repayment QR. At saka isa-scan mo lang yan. Yun, bayad na yung loan mo. Parang rare na maliligaw yung bayad. Tapos nung ni-refresh ko yung app, boom, 10,000 po yung second loan. Mababa daw yung interest pero 7 days pa rin guys. At ang laking kaltas. Kung iti-take ko yun, yung matatanggap ko 6,500 lang. So, for me kung ako lang masusunod, syempre, no-go na tayo sa mga ganitong mga loan apps. And by the way guys, meron pala tong delete account option Sabi niya, hindi daw nila mapaprocess yung pag-delete ng account mo kung meron ka pang pinaprocess na loan, hindi pa nababayaran, whatever. Parang feeling ko, hindi na ako naniniwala sa delete account na to. Let's always take things like this with a grain of salt. Especially, na tong si Coolwant Cash, hindi ko po siya mahanap sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website. Nakaka-update lang nung March 2025. Kayo mag-decide kung ipupush nyo yung loan app na to. Again, hindi po ako binayaran para gawin yung video na to. Pinapasilip ko lang po sa inyo because kayo po yung magdi-decide kung kayo'y uutang o hindi. Ako'y isi-share lang ng information na na-notice ko sa isang loan app. After kong basahin yung text, pumunta akong Facebook, may ads na agad. Alam niyo, our phones are spying on us. Charot. Nadidetect ng phone natin yung behavior natin. Kaya huwag kayong magtaka kung yung Facebook tad ng mga ads ng mga Ola. So ito nga, online loans sa Philippines arrive in 3 minutes. Hindi nga, 10 nga.
Tapos loan terms, 91 to 365 days daw. So, hindi na tayo maniniwala dyan, mga best. Drama lang yan. Like I said kanina, yung first loan ko, 7 days. Yung second offer ko, 7 days din. And yung masaklap pa is, ang laki pong kakatas niya. Ekis na yung mga ganyan. I don't know ha, kung saan nga siya mahahanap sa SEC. Walang masusunod. Doon lang talaga ako magbe-base ng pagiging legit ng isang loan app sa list of recorded online lending platforms. Again, this is just me. Kasi dapat maging praning tayo kapag nagbibigay tayo ng information sa isang easy to apply. Totoo, easy to apply. Na-approve nga ako eh. Screenshot na to. Nako, may kutob na ako. Tulad din siya ng mga ibang loan apps na pinapadalhan ni Loan Shop tsaka ni Loan Plat ng OTP na may mga ibang mga loan apps. Sabi niyang 10,000 pesos, 3 months to pay, pero maniwala kayo dyan, guys. Drama, pa-epek-epek lang yan. 8 pa lang yung nagbigay sa kanya ng rating. Nako. So, magsisimula ka by giving your active mobile number, and then nung nag-get ako ng OTP, yung OTP galing na naman kay Loan Shop. Tapos kung bigay yung aking phone number, nakapasok ako sa dashboard niya, and ito po yung itsura, and then i-click mo yung apply now if you want to continue. Ito po yung mga personal information na hihingi na ng loan app na to. Just continue. At least naman dun sa profession, 3 questions lang dun sa work information. Okay, hindi na ako nahirapan sa pag-type ng corporation name, phone number, stuff like that. Yung sinabi ko for your reference is entrepreneur. 3 contacts lang po yung hihingin niya and then email address. Of course, kukunin mo dun sa phone book mo at hihingi po siya ng access sa lahat ng contacts na nasa phone book mo. So, I don't know if it makes any sense to choose wisely. May pa-survey pa siya. Ewan ko, basta sinabi ko wala akong other loans. Na-approve naman. And then, pipicturean mo yung ID mo. So, sa pag-picture ng ID, ganun ninyo pala yung camera, hawag yung ganyan. Naman sa selfie, kailangan clean yung background. Kasi pag magulo yung background, sasabihin yung verification field. Anyway, so yung mga IDs na tinatanggap nyo is UMID, National ID, SSSTI, and Passport, Driving License, Postal ID, Voter ID, and Health Card. Dapat ba nating pagkatiwalaan yung loan app na to? Sasubmit ka ba ng ID? Well, I already did. I hope hindi pa kayo nakakapag-submit. Tapos yung picture yung ID mo, capture nyo po yung pangalan, yung ID number. Ayun, hingi siya ng bank or disbursement info. Yun, lumabas yung iba't ibang mga loan apps. Nandun si Cool One, si Loan Genie, si PesoWise, Cash Burst na for sure, ganun-ganun din yung style. Pero syempre, dahil yung pangalan ng loan app is Cool One, so si Cool One yung pinili ko at lumabas yung 10,000. Kasi kung totoo to, edi well and good, but hindi eh. Sabi ko nga sa inyo from the start, hindi eh. Hindi totoo na September 29, 2025 pa. Babayaran mo yan in 7 days. And kung ipupush mo pa rin, hihingi po siya ng access sa location mo na hindi ko naman inalaw yung precise location, pero na-approve pa rin ako. For a loan, that's only 7 days to pay. Tapos 35% yung interest niya. So guys, mag-ingat sa mga ganitong mga loan app. Yun lang guys for today's video. I hope you learned something. I will see you on my next vlog. Bye!